Ipinatong ni Gran ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at naisip na ang kanyang kwento ay tumutugma sa mga salita ng mga tagapaglingkod. Malinaw na raw sa kanya ang lahat. Excited na tanong ni Tiny sa kanya, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Ipinarating niya ang mga salita ni Lord na bibigyan niya siya ng isang hinaharap. Nakakunot ang noo ni Gren at nanatiling tahimik sa susunod na sandali, sabi niya, hawak ang baba sa kamay, para pumunta dito bukas ng umaga. Pansamantala, hayaan mo siyang umalis dito. Sinipa ni Gren si Tiny palabas ng pinto, malakas itong binatukan. Tumalikod si Tiny at naisip na, dahil siya ay isang lokal na knight, malamang na siya ay isang masamang tao. Tanong niya, bakit hindi niya maalala ang mukha niya? Tanong niya sa isip, nakalimutan ba niya? Naalala ni Tiny kung paano siya nakipaglaban sa mga knights ng palasyo, at tumutol siya sa isip na hindi niya malinaw na naalala kung paano niya ganap na natalo ang mga ito. Napatingin si Tiny Demolition sa pinto. Naisip niyang kakaiba ang pagtawag nito sa kanya dahil matagal na siyang nagpapatutuo. Napagpasyahan niya na hindi niya pababayaan ang kanyang bantay. Pagkaraan ng ilang oras, inabot sa kanya ni Gren ang isang bag ng mga barya at isang token na may nakasulat. Gulat na tanong ni Tiny, kinuha ito sa kanyang mga kamay, isang mersenaryong token at pera. Pinag-krus ni Gren ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabing ang mga ordinaryong tao ay kailangang maging isang mersenaryo o isang mangangalakal upang malayang makagalaw. Bibigyan daw niya siya ng rekomendasyon, tahimik niyang sabi, kahit mid-level. Mercenary token lang, inisip ni Tiny na gusto niya lang gumawa ng para sa sarili niya. Nagtaka siya ng gusto kung bakit ito binigay sa kanya. Sabi ni Gren, kung maling landas ang tinatahak niya. Sasayangin niya ang kanyang talento. Nakangiti niyang ipinakita ang kanyang hinlalaki at sinabihan siyang pumunta sa dagat. Dagdag pa niya, ito ay ipinayo sa kanya ng isang taong nagkaroon ng karanasan sa buhay. Kumunat ang noo ni Tiny at iminungkahing isip na baka gusto rin niyang payuhan ang sarili niya. Samantala, tumawa si Gren at sinabihan siyang huwag magpasalamat. Nagsimula ng mag-isip si Tiny. Kung umalis siya sa mga lugar na ito, malinaw kung bakit hindi niya ito naaalala. Ngumisi si Tiny at nagpasalamat. Napag-isipan na rin daw niyang umalis dito. Tanong sa kanya ni Gren, totoo ba ito? Bumaba ang tingin ni Tiny at naisip na dahil may lumitaw na Dark Magician, ang imperial na pamilya ay magsisimula na sa negosyo. Hayaan siyang pigilan ang paggalaw ng taong ito sa pamamagitan ng kanyang aksyon, ngunit ang investigasyon ng detachment mula sa duchy ay malamang na hindi darating. Si Tiny ay may hawak na singsing na Chloe von Valencia. Pinaglaruan niya ito at napagdesisyonan ng isip na siya mismo ang kailangang pumunta doon. Sabi ni Gren with a satisfied smile na ang galing. Pinayuhan niya itong alalahanin ng makamit niya ang tagumpay, agad namang tinanong siya ni Tiny, ano ang pangalan niya? Isinandal ni Gren ang kanyang mga kamay sa mesa at galit na nagtanong, ano ang hindi niya alam ang kanyang pangalan? Agad namang huminga ng mahina si Gren at sinabing Gren ang pangalan niya, Liberty. Tawagin na lang daw niya sa pangalan niya. Nakangiting sagot ni Tiny, pero sa totoo lang dapat daw niyang tandaan ang pangalan niya. Makalipas ang ilang oras, naglakad si Tiny sa isang desyerto na kalye sa gitna ng mga bahay. Nilinggan niya ang palasyo at sinabing ngayong wala sina Lord at Crone, mahihirapan siya. Dagdag pa niya, medyo nahihiya pa siya sa kanya. Naalala ni Tiny ang paglabas ng opisina. Pagkatapos ay desperadong idinikit ni Gren ang kanyang palad sa kanyang noo at sinabing kailangan nila ng mga magician na dalubhasa sa pagsubaybay sa mga bakas upang maabot ang Crone. Akala niya tapos na sila. Mapanuksong sabi ni Tiny, aalis na siya na hindi neresolba ang problema. Tahimik niyang idinagdag na wala nang dapat gawin tungkol dito. Dumukot si Tiny sa kanyang bulsa, kumuha ng isang token, at sinabing sa pamamagitan ng mersenaryong token na ito,
posibleng magrenta ng kabayo mula sa dagiyog. Bigla niyang napansin ang kakaibang asul na glow sa gilid. Ito ang Lunar Wolf na masayang nagsimulang iwagayway ang kanyang buntot. Tahol niya bilang pagbati. Tanong sa kanya ni Tiny, ano ang gusto niyang sakyan niya. Mahaba at mahirap daw ang daan, kahit para sa kanya. Naalala ni Tiny kung paano mapanuksong isinisigaw ng orc ang tanong, gusto ba ng isang lalaki na sumakay sa likod ng isang katakot-takot na wolf? Isang orc ang nakasakay sa isang wolf at sumigaw na wala pang 10 minuto ay babalikan siya. Pinag-cruise ni Tiny ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at naisip na tanging mga nilalang na tulad ng mga orc, na nawalan ng balanse ang makakagawa nito. Sinubukan ni Lunar Wolf na tumutol at tumahol ng ilang beses. Umupo si Tiny sa likod ng Lunar Wolf, at nagulat na sinabi na okay, yumuko siya habang nakatingin sa ibaba at sinabing mas maliit siya sa pisikal na anyo. Naalala ni Tiny si Astina, na nakatayo sa ibabaw ng agila, at naisip na ang mga espiritu ay may pinakamalaking anyo sa pisikal na katawan. Ang kanilang laki ay depende sa antas ng summoner. Sinimulang idiin ni Tiny ang kanyang mga palad sa fur blue na pinanggalingan ni Mana. Nagsimulang laminggalinga si Tiny sa paligid dahil sa pagkabigla. Napansin niya kung paano nagkaroon ng ganap na madilim na kulay ang espasyo. Nagulat si Lunar Wolf. Si Tiny ay patuloy na umaasa ng may pagtataka, at itinanong sa isip ang tanong. Una, kailangan nilang pagsabayin ang kanilang mga kaluluwa at damdamin. Ipinikit ni Tiny ang kanyang mga mata, sinusubukang mag-concentrate, at iniisip sa isip na ito na iyon. Iminungkahi niya ang Lunar Wolf para subukan nila. Pumikit sina Lunar Wolf at Tiny. Akala ni Tiny ay second-level spirit summoner siya. Ito ay isang koneksyon ng mga kaluluwa. Si Tiny at Lunar Wolf ay unti-unting nagsimulang magkonekta ng kanilang mga katawan sa isa't isa. Nakatayo si Lunar Wolf na kumikinang sa asul na mana. Tiny made a surprise sound and said that his body. Ginalaw ni Lunar Wolf ang kanyang binti. Napabuntong hininga si Tiny sa pagkagulat, binuka ang bibig. Lumitaw ang mga binibigkas na kalamnan sa dibdib ni Lunar Wolf. Naalala ni Tiny ang sinabi ni Astina, na nagtanong sa kanya, ano pa ang magagawa ng summoner pagkatapos lumakas. Sinabi niya na ang lahat ay nakasalalay sa antas. Idinagdag niya sa kanyang paliwanag na ang mga katangian nito ay makikita sa pisikal na anyo ng espiritu. Masigasig na tumingin si Tiny kay Lunar Wolf. Natigilan siya sa pag-iisip na lalo siyang lumakas at lumakas. Itak niya ang tanong, ganito ba ang epekto ng mga katangian ng summoners? Biglang nagsimulang tumakbo ang Lunar Wolf. Napayuko si Tiny, hindi inaasahan ang biglaang paggalaw. Hinawakan niya ang balahibo gamit ang kanyang mga kamay na sinusubukang manatili sa Lunar Wolf. Napansin ni Tiny na ang lahat ng kanyang mga pandama ay lubos na tumaas. Akala niya ang paggalaw ay Lunar Wolf, ang kanyang paningin at pangamoy. Ang lahat ng ito ay nakatulong na mabawasan ang oras ng paglalakbay sa imbentor. Ang Lunar Wolf ay nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo sa kagubatan. Naisip ni Tiny na ang mas mahalaga ay ang makapaglakbay siya ng malayo ng mas mabilis kaysa dati. Naisip niyang nagmumungkahi na baka makarating pa siya sa Corona, kung saan nangyari ang unang sakuna sa kanyang nakaraang buhay sa kontinente, sunod-sunod na kasawian ang nangyari. Parang harbinger ng hitsura ng hukbo ng demonyong si King. Ito ay lubhang naubos ang lakas ng sangkatauhan. Nagsimulang iisipin pa ni Tiny iyon. Nagsimula ang lahat sa pagkawala ng isang banal na bagay sa Caron. Dagdag pa niya, kailangan niyang pigilan na mangyari ito. Una sa lahat, ang mga hiyas ng sangkatauhan na ibinigay sa kanila ng Diyosa ng 7 higit pang dakilang banal na bagay. Ito ay ang lahat ay dapat na ang huling muog, ngunit sa isang nakaraang buhay, ito ay ninakaw. Naisip ni Tiny na lalakas siya sa pamamagitan ng pagpigil sa lahat ng kasawian.
Nagpasya siya na lalabanan niya ang hukbo ng demonyong si King kasama ang mga taong ganap na handa upang labanan ang Lunar Wolf ay patuloy na mabilis na tinakpan ang distansya sa kagubatan. Naisip ni Tiny na ang unang kasawian ay mangyayari sa Kingdom of Chiron. Nagsimula siyang mag-isip pa na pupunta siya doon sa sandaling bumaba siya sa Asgard von Valentia Estate. Samantala, sa ibang lugar, ang mga tao ay nakatayo sa tabi ng signboard at nagtanong, pinatay ba si Lord? Sabi ng iba, marami ang nagsabi na isang dark magician ang nasa likod nito. May ibang nagtanong, hindi ba ito magkakaroon ng masamang epekto sa kanila? Isa pang boses ang tumutol sa kanya, nagsasabing hindi. Nag-cross arms ang isa sa mga lalaki at sinabing, mag-ingat sila. Sinabi sa kanya ng pangalawang lalaki na magtatago sila sandali. Nagsimula silang maghiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon. Samantala, sa ibang lugar, nasa ere ang itim na magic. Si Irina, sa balabal ng isang dark magician ay lumapit sa guard. Iniharap ng mga bantay ang kanilang mga sibat at tinanong siya ng tanong, sino siya? Ikanaway ni Irina ang kanyang kamay, ginalaw ang lahat ng kanyang mga daliri, at sinabi sa kanila na isipin ang kanilang sariling negosyo. Nagsimulang lumabas ang black magic sa ulo ng gwardya, at bumagsak sila sa lupa. Nilampasan sila ni Irina at pumasok sa pintuan. Patuloy na kumikinang ang mga silid sa palasyo dahil sa pagbukas ng mga ilaw. Nakatayo si Gren sa isang bakanting silid na nagbabasa ng isang bagay sa mga papel. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog sa pintuan. Tumayo si Gren para painitan ang buong katawan. Lumingon siya ng husto, iniabot ang kanyang espada, at galit na nagtanong, sino siya? Si Irina ay nagsimulang maglakad ng walang takot patungo sa kanya at sinabing mayroon siyang isang tanong. Sinabi niya sa kanya, na pinitik ang kanyang mga daliri, na sasabihin niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagkamatay ni Lord. Nagulat si Gren, at nagsimulang lumabas ang black energy mula sa kanyang noo. Mapagpakumbaba niyang sinimula na sabihin na nagsimula na ang lahat. Si Irina ay matamang nakikinig sa kanyang kwento. Tinanong niya ang tanong, nasaan ang kanyang katawan? Sumagot si Gren na inilagay nila siya sa isang kabaong at iniwan siya sa kanyang mga silid habang sila ay iniutos. Sinabi niya na ito ay para sa Imperial Family Investigation Squad Arena. Itinaas ang kanyang hintuturo at sinabing ito ay mabuti. Sinabi niya na matutulog siya ngayon at madyay gising pagkalipas ng isang oras. Maya-maya, iminulat ni Gren ang kanyang mga mata at napabuntong hininga sa gulat. Isinandal niya ang kanyang mga siko sa haligi at nagtatakang nagtanong, nakatulog ba siya? Ipinatong ni Gren ang kanyang kamay sa kanyang ulo at iminungkahi na siya ay madalas na nagtatrabaho kamakailan. Biglang napabulalas ng isa sa mga gwardya na sila ay nasa malaking problema. Dagdag pa niya, nawala na ang katawan ni Lord. Iminulat ni Gren ang kanyang mga mata sa gulat. Lumingon siya sa gilid. Pagmumura ni Gren. Naisip na ito ay isang napakahalagang piraso ng ebidensya na nagpapahiwatig ng interbensyon ng isang dark magician. Samantala, sa kagubatan sa labas ng Pills Estate, naglakad si Irina sa gitna ng masukal na kagubatan. Pinasadahan niya ng kamay ang talam ng espada na tumusok sa kanya kamakailan. Naisip ni Irina na ang may-ari ng sword ay patay na sa oras na ito ay itinapon. Napagpasyahan niya na ang freak na nagtanggal kay Wolf ang may kasalanan. Ipinakilala ni Irina si Tiny at buong kumpiyansa na naisip na kasali ang dark-haired na batang ito dahil nawala kaagad pagkatapos ng insidente. Tumingin si Irina sa gilid at naisip na babayaran niya ang pagsira sa mga plano ng kanilang organisasyon.